Sabi kanina ni Mayor Francis, kapag pribadong sumagot, mas mabilis. Lahat mabilis. So sabi nga, kung ganito na lang at ganito, di i-privatize na po natin mismo ang DPWH. I-privatize na po natin ang gobyerno. Hindi ba makasiwaan tayo ng pribadong sektor kung ganito? Ipa-privatize ang DPWH. Okay. So, ang magiging secretary sa DPWH, si Ramon Ang? Ano gusto niyong gawin? O gawin na lang natin Pangulo si Ramon Ang. Baka bumili sa mga proyekto natin sa bansa. I mean, hindi po ba mga kapatid? Nakakahiya yun, ha? Think about it. Maganda yung offer, pero kung ako yung gobyerno, iisip ko, nakakahiya naman to. Hindi ba namin kayang gawin yung trabaho namin? Dito, Kailangan laging pasukan ng pribado. Sigurado may pupukol dito ng conflict of interest. Correct. Hindi ba? Kasi si Ginoong Ang ay may mga kontratang San Miguel sa gobyerno. Hindi maitatanggi yan. Di ba? Itong Skyway, itong SLEX, no? Itong MRT7. Merong pupukol niyan. Kaya alam mo talagang dapat ding itong pinag-uusapan nga natin na usapin po sa gastos sa mga proyekto ng gobyerno para po sa pagpapabawas man lamang, no? At mabilis na pagbaba ng baha kasi nga hindi maiiwasan kahit na mauunlad na bansa, hindi ho ba binabaha din? Oo, nasa mga balita natin yan. Hindi lang naman tayo. Mas matindi lang sa atin. Opo, kasi nga sa atin, yung hindi na ho, yung ibang mga lugar talagang hindi na nababa. Oo, hindi naalis. Bumababan po, ang tagal. Doon nga sa Laguna, kaya kami natawag kay Governor dito sa ating kaibigan na si Buboy ngayon, papunta na ng Laguna, para lang malaman, ano ba ginagawa nila doon sa kulay, kulay... Medyo lumot na, greenish na ng konti. Yung kulay. tubig, no? Ibig sabihin talagang matagal na. Tsaka saan ang gagaling yung kulay na yon? Lumot eh. Parang diba? Kulay lumot siya. Pero parang sinasabi, hindi daw lumot yun. Ano yun? Hindi ba? Dito nga sa atin, dito hong ating kaibigan, si Aaron, no? Na doon pala sa kanila sa Hagonoy, hanggang Bewang. Oo. Pag high tide, mas mataas. Nababa pa minsan-minsan kapag pumaaraw at saka po low tide. Pero yung baha, halos permanente na. So ang tanong dito, paano yung mga taga doon sa kanilang barangay, lumulusong talaga? Yun ang nga rin tanong ko sa kanya. Kapag yan po abot Bewang, alam nyo na ibig kong sabihin, pag pinag-usapan natin yung ating naging topic kanina with leptospirosis. Yung leptospirosis. Hindi lang sa sugat, sa mga butas na meron doon tayo sa katawan, posible pong pumasok yan. So, ito nga pong, ito, nagpadala sa akin ng mga pictures si Dr. Lennon ano sabi? sa NKTI. Ito ho, kakakuha lang daw ho niya ito sa kanilang pong gymnasium na na-convert nga po para sa mga leptospirosis patients. Ito yung parang fast lane nila. Kasi nga punong-puno na daw po ito. Sa totoo lang mga kapatid, sabi ho nung isang, mambabatas, huwag daw hong isisi yung pagtaas ng leptospirosis sa mga flood control projects ng gobyerno. Sa anong punto na huwag isisisi? Hindi ba? Hindi ba konektado yun? Kapag po masyado kang exposed o kaya nataon, no? Na yung tumilapon sa yung baha, yun nga, may kontaminado ng sinasabing uri ng mikrobyo, malas mo. Hindi ba? Maliban dito po sa pagdami ng leptospirosis nito, talaga namang ito rin dahilan ng kleptospirosis. Mikrobyo din ba yan? Saan nakukuha yan? Sa baha din ba yan? Yung kleptospirosis? Kleptospirosis. Anong sintomas niyan? Anong sintomas? At saka gano'ng katagal ang incubation period? Yan, walang kabusugan yan. I mean, walang yan. Kumbaga, walang gamot dyan? Walang gamot ito. Habang tumatagal, nakamamatay ba yan? Hindi. Hindi nakamamatay. Oo. Kasi nga po, nabanggit na yung mga symptoms niyan, doon sa kanilang namumula din yung mata? Yung kanilang mga tinitirhan. Yung kanilang sinasakyan. Yung kanilang buhay-buhay. Correct. Kasi sino ba naman gustong lumusong sa baha? Binabanggit nga ni Asik Albert Domingo kanina. Karamihan daw po sa tinatamaan ng leptospirosis nasa working class at puro lalaki. Karamihan mga delivery riders. Kayo kaya lumusong sa baha? Tignan ko nga. Para masabi nyo hindi konektado ang flood control project sa baha at pagdami ng leptospirosis cases. Paano naging hindi konektado yun? Kung gumagana yan, di walang baha. Hindi ba? Well, siguro dito, kung sakasakali, kung kukunin yung resource person si JPE dito, baka bigyan kayo ng solusyon na naging, sa kanilang panahon, naging effective. Yung panahon nila. Kukunin natin resource person. Nung panahon nila kasi... di ba nung panahon nila may baha na rin? Hindi, mas matindi lang ngayon. Mas matindi yung baha nila, pero naging solusyon nila, napakasimple. Ano? Noah's Ark.
Ikaw kasama ba doon? Ikaw talaga. Akala ko anong baha pinag-uusapan na. Noah's Ark pala. Oo. Yan ang pinakamatinding baha. Yun na lang ba inaantay natin ngayon, ano? Diba? Ilang araw na umulan. Hindi natin isasakay. Hindi lang basta. Hindi natin isasakay yung mga... Ilang araw na umulan. Okay. 40 days 40 days and 40 nights. Pag Walang sikat ng araw, umulan. Lubog ang buong mundo. Pag ayan na ulit, hindi natin pasasakayin yung mga kumikickback. Oo. Tignan mo kung sino ang nag-guide, sino ang nagpapasok doon sa Noah's Ark ng lahat na isinakay doon. Tignan mo kung sino. Sino ba? Diba? Hindi naman hindi naman itong si Gladiator. Diba? Ikaw napunta ka sa Noah's Ark, nasa flood control lang tayo kanina eh. Sabagay, konektado nga naman ang panahon nila. Diba? Lahat na ng bayan na lagi binabaha yun. Yun ang solusyon ninyo. Magkanya-kanya kayo ng Noah's Ark. Dahil hindi nagwagana yung mga anong tawag sa mga pump natin. Noah's Ark na lang, ano. Ay, malamang substandard pa rin ang gamitin nila dyan sa arko na iyan. Sa bagay. Oo, mahirap yan. Pagka pinagkatiwala mo pa rin yan sa kanila. So sila magtatayo ng Noah's Ark. Tsaka ilang taon na aabutin yan. Oo nga. Huwag mo ipagkatiwala sa kanila yan. Delikado tayo dyan. Baka ipagawa naman sa di ba, sa NHA. Substandard rin. Kayo naman. Oo. Anong kayo naman? Dinadaan na lang natin sa tawa to. Binipilit nating hanapan ng solusyon kasi ang pinaka-apektado po ay hindi naman sila, kundi tayo. Tama? Si Valerie Reliota nga dito. Sabi nga niya, mabuti na naman daw nung panahon. Itong mga at kahit pa paano medyo nakatatanda, parang wala pang ganyan, ng mga leptospirosis na sinasabi. Kasi, ako, nung elementary, talagang dyan sa San Dionisio, Parañaque, lulusong ka talaga. Imbo na talaga din yung kasama doon sa baha. At paglabas mo pa lang ng bahay mo, baha na. So lalakad ka ngayon, papunta roon sa La Huerta para ka mag-aral. Uuwi ka, baha din. Kasi dati kasi, kahit na may baha, malakas ang ulan, may pasok pa. Pero dati nga, siguro wala pang ganyan. Ewan ko na lang. O siguro dati yung mga daga o kaya itong mga umiihing ganyan, hindi pa kontaminado mga ihi nila. Dahil din sa climate change siguro, ito na ngayon. Ikaw ba, hindi ka ba? Atitundo ka kasi. Hindi naka-jeep ako. Nung bago ako dati sa dati nating stasyon, nabiktima ako nun sa Espanya, ang lagi kong uwi hanggang Balakang na baha. Nilusong ko, makauwi lang. Tsaka sa Lyceum, nagbabaha din dyan sa Intramuros, sa Maynila. Ang tindi dyan. Pero may racket kasi doon. Si Kuyang Sidecar Boy, pag hindi makapasada, nagiging tagatawid siya ng mga estudyante. Ang bayad, 5 piso isa. Dati kasi wala pang sidecar dyan. Oo, sa Intramuros. Wala. Eto lang mga kapatid, sandali po lamang. Mabilis lang po ito. Kung may nag-comment. Oy, ayan, sige baby. Ano nag-comment? May nag-comment, sabi lang dito, kung puro negosyante na po ang gagastos, sana wala na pong tax ang taong bayan. Oo. Pag negosyante, baka naman, anyway, sandali lang ha. Ito ho, baka kayo may time, pakicheck po yung ating Think About It. Ang episode po, ang title niyan ay, Baby Girl, yung pinakahuli, Mahiya Kaya ang mga walang hiya. Opo, may bahagi po dito, ating ipinaliwanag kung gaano kalaki ang parte ng Metro Manila sa Flood Control Fund. Alright? Para ho sa Metro Manila, sa NCR, ang kabuang flood budget ay umabot na po ng 107,202,610,000 sa loob lamang po ng 4 na taon. Ito po ay ating hinimay-himay sa bawat taon. Hindi pa kasama dito mga kapatid, yung pong mismo separate budget po naman ng MMDA. Opo, at ilang pang LGUs actually. Kasi po ito mga kapatid ay budget po na nanggagaling sa DPWH for NCR. So meaning DPWH NCR po ang nakatoka sa proyekto. I repeat it's 107,202,610,000. 4 years po lamang ito. At hindi pa kasama yung Metro Manila mga kapatid Opo, ngayong taon for Metro Manila 2025, ang MMDA ay, ito po ngayong taon MMDA, sariling budget po ito na nagkakahalaga ng 601 million pesos. Last year, 455.85 million pesos. 2023, 351.78 million pesos. And 2022, 1.41 billion pesos. So, billion na rin pong halaga nito. So hindi pa kasama dito yung bawat LGU din na may kanya-kanya pa sila doon sa kanilang LGU budget tungkol po dito po sa flood control. Kaya nga, pag pinag-usapan natin ang pera, parang hindi tayo short.
overflowing tayo kung 107 billion Oo, or more than okay. binabanggit mo. Hindi pa kasama dito yung inutang pa natin sa World Bank na Oo. 500 million US dollars. Ang dami natin pera for flood Okay, control. Pero so- yung problema sa baha, taon-taon pa rin. Pero ngayon po, eto, merong isang pribadong individuo na nagsasabi, payagan nyo kami ang tutulong sa inyo para ayusin ito. Hindi ho ba malaking sampal na ito sa gobyerno? I mean, mawalang galang lang po, no? Ito'y patunay kapag ganyan, na pribadong sektor na ang gagawa ng dapat ginagawa ng gobyerno sa kanilang gastos, anong ibig sabihin nito? We have a crisis in government. We have problem. Houston, we have a very huge problem sa ating pong gobyerno. Malaking sampal ito sa DPWH, alright, sa pambansang gobyerno at sa mga distrito, sa bawat distrito po sa Metro Manila. Hindi po ba? Bagamat welcome nga po ito dahil nga sa may nagkukusa na po dito. Hindi po ba? Okay Tsaka yung po naman sinasabi yan. kanina ni Mayor Francis, kapag pribadong sumagot, mas mabilis. Lahat mabilis. So sabi nga, kung ganito na lang at ganito, di i-privatize na po natin mismo ang DPWH. I-privatize na po natin ang gobyerno. Hindi ba? Baka siwaan tayo ng pribadong sektor kung ganito. Ipa-privatize ang DPWH. So, ang magiging Sige. secretary sa DPWH, si Ramon Ang? Ano gusto niyong gawin? O gawin na lang natin Pangulo si Ramon Ang. Baka bumili sa mga proyekto natin sa bansa. I mean, hindi po ba mga kapatid? Nakakahiya yun, ha? I Think mean, about it. maganda yung offer, pero kung ako yung gobyerno, iisip ko, nakakahiya naman to. Hindi ba namin kayang gawin yung trabaho Tsaka namin? dito, Kailangan laging pasukan ng pribado. Sigurado may pupukol dito ng conflict of interest. Correct. Hindi ba? Kasi si Ginoong Ang ay may mga kontrata ang San Miguel sa gobyerno. Hindi may tatanggi yan. Di ba? Itong Skyway, itong SLEX, no? MRT. Itong MRT7. Merong pupukol niyan. At kung sakasakali po tumulong po naman po yung grupo ho ni MVP, so sige, unahin nyo itong problema sa Valenzuela at saka dyan sa Bulacan na Oo, nagpababaha. paulit-ulit yan. O sige, huwag nyo nang hintayin ng gobyerno. Kayo nang gumasta dyan. Oo. Alright, so may pupukol din sa ganon. Kasi may kontrata ka sa gobyerno, hindi ba? But ngayon po kasi, sa sitwasyon natin, nagkukusa na itong mga kumpanyang ito. Bakit? Kasi nga po kung ihintayin natin ang gobyerno dito, baka tapos na po mga kapatid, hindi ho ba? Opo, tapos na po ang ika-120th birthday ni JPE. Hindi pa rin natin Ito pa rin ang natatapos yung mga pinag-uusapan proyekto. natin. Huwag ninyong susundin yung order na yan. Nauna pa yung 120. Hindi po O ba? baka nauna pa yung 100th birthday mo. Hindi pa rin tapos to. Alam nyo, Oo. anyway ito po, meron kaming, okay na ba tayo? So we have to take a break, ano? Mamaya Ay, na. hindi, ituloy mo. Opo. Gusto nila marinig yan. So magbe-break muna tayo. Okay, break muna tayo. Ay, Diyos, Oo. binitin Kasi meron tayo. tayong gustong puntuhin dito. Gumagawa kami ng episode ng Think About It. Ang hirap bukuin Kasi nga doon bakit? sa research natin. Antindi ng figures. Opo. Hindi, tsaka yung hinimay natin yung speech ni Pangulo Marcos, hinimay natin yung mga laman nito Kung pag-iisipan mo talaga, di ba? May mga pinapangako siya Oo. Okay? Opo, may mga pinapangako siya. Oo, parang din ito maulit. 1, 2, 3, 4, 5. Hinihimay natin yon vis-a-vis itong kakayahan